So ayan na siya guys. Nalinisan natin guys. Malinis na siya. Parang bago na siya. So papanda rin natin. Pandara natin guys. Tingnan nyo guys. Guys, mandara guys. So sunod natin guys yung kanya wicker. So ayan na guys. Mandara na siya guys. So pag-operation na siya guys. So yan na siya guys. Grabe na guys yung kanyang alikabok guys. Okay, guys. Nakita niyo guys, grabe na kanyang alikabok guys. Flashlight ko na sa Palmar, lighter. Ay guys, kung nakikita niyo guys, grabe lang kanyang alikabok. Yun. Yan siya. So hindi lang tayo basta-bastang gamit tayo ng gamit guys. Kailangan na maintenance para malinisan. Balik naman ito ito for your water. Ay, tira na. So meron tayong blower dito guys. Ito palinis natin. Blower natin.
Ito yung mga kising. Kanyang kabel. Ingat lang tayo guys sa paglilis guys, baka may natanggal tayo na mga pyesa o kaya yung mga wire. Kailangan maingat tayo sa paglilinis. Baka may mapuno tayo na wire. So ito pala ang aking inverter guys, ay 24 volts at 3 kilowatt. Hybrid pala ito guys. Hybrid. Ito yung kanyang charge controller. Yan. Yan yung kanyang charge controller. Yan. Sa mga nakasandong user, ito yung gagawin nyo. Kailangan linisan nyo yung kanyang mga inverter. Dahil baka may mga ano sa ilalim, may mga langgam, hindi yun napansin. Yan, kumusta ang short circuit. So ito pala aking inverter guys na hybrid 3 kilowatt. So nilagyan ko na siya ng blower. Nilagyan ko ng blower. Ito yung original na blower niya. Gumagana na ito pag nahit na niya yung init. Kapag mainit na siya, saka siya gumagana. So natatakot ako baka mabigay. So ginawa ko, dinagdagan ko ng bagong blower. Yan. Saka ito yung isa. Yan. Ito lang natin inverter. Yan. Yung maximum PBR niya ay input 150 volts. Pag nagdagdag ako ng solar panel, separate ko na yung kanyang charge controller. Bibili ako ng charge controller. Dahil hindi pwedeng gamitin ito ng solar panel. May ano siya, may limitasyon. Hindi basta ka lang nagpadami ng solar panel. Hindi mo sinusunod yung kanyang PB input. Pag naglagay tayo ng solar panel, kailangan hindi lalagpas sa kanyang maximum. Baka bumigay yung ating charge controller. Magkabit tayo ng solar panel. Hiwalay natin. Yung ganyan palang charge controller, may mga ano siya, fuse. Kita niyo yung mga fuse. Kapag may mga araw na talaga. Gamit lang kayo ng blower. Minito. At kapag kayo naglinis guys, kailangan na patayin yung screen guys. Patayin yung kanyang power. Baka kayo makuryente. Okay guys, agad na to. Ayan. So tapos natin nililisan, ipapalik natin yung kanyang cover. Ayan yung kanyang cover.
So ayan na siya guys. Balik na naman guys. So mayroon palang nag-comment sa akin guys. Basta daw hybrid, hindi na kailangan yung relay. High power relay. Sabi yung nag-comment sa akin. Pwede naman. Pwede naman huwag gumamit ng relay. Pero iba-iba kasi guys yung diskarte ng mga installer ng solar. So ako, nilagyan ko talaga siya ng relay. High power relay. Anong purpose ko dito guys? Kaya ko ginamitan siya ng relay para easy to transfer. Walang fluctuation. Kapag ginusto ko siyang i-transfer sa DU, so hindi ako magkaroon ng problema dahil nakakunik yung aming mga computer. Nakikita nyo yan. Nakakunik yung mga computer namin. Saka yung computer namin na 10. Yung aming laser. Yung nakikita nyo guys yan. Lahat yan nakapala sa aming solar. Lahat nagamit namin dito sa loob ng bahay. Naka solar yan. Pasok yan sa solar namin. Kaya nilagyan ko siya ng relay. At itong ginamitan ko ng LPD, sabi na nag-comment sa akin, hindi na kailangan ang hybrid inverter na lagyan ng LVD dahil may LVD daw. Tama naman siya guys. Gaya ng sinabi ko, magkaiba ang diskarte ng mga installer ng solar. So yung diskarte ko, nilagyan ko siya ng LVD. Ang purpose ng LVD ko guys, para maprotektahan yung aking battery. Kasi nakasit so sa kung anong gusto ko. Kung isit ko siya sa 24.5, 23.5, 22.5. So pagdating ng 24.5, magsa-shut off siya guys. At magta-transfer siya sa DU nang walang fluctuation. So yan siya guys. Kung hindi mo lagyan guys ng high power relay, ng LVD, so ano magta-transfer sa kanya guys? Gagamitan mo lang guys siya ng ITS. Noon guys, gumamit ako ng ITS. Ang problema kasi sa ITS, kapag nag-transfer siya, nag-fluctuate yung mga appliances mo. Gaya ng computer system. Namamatay siya. Hindi gaya itong LVD ko. Nakit katiting na fluctuation, wala talaga. Wala ka talagang makikitang fluctuation sa ilaw at saka sa mga appliances. Kaya kung magkaroon man guys ng brownout, hindi mo maramdaman na may brownout. Ang malalaman mo lang siya guys dahil nag-alarm siya. Kapag nagka-brownout, nagkaroon ng brownout, nag-alarm itong aking solar inverter na hybrid. Yan ang kinaganda guys na may high power relay at saka LVD. Protektado yung battery mo. At kapag nag-transfer, kung gustuin mong mag-DU ka, mayroon kang aayusin. So, pag na-off mo itong breaker na ito guys, ito siya guys. Pag naka-off ito guys, automatic magta-transfer ito sa source ko, sa DU. Diyan sa inyo na pukor o ano dyan. Yan ang kinaganda guys. At kapag umalis kami guys, pinabayaan namin tong aming inverter, tong aming solar na nakaandar. Kusa siyang magta-transfer. Hindi mo na problemahin guys na mayroon kang mag-ooperate pa. Ito wala na. Automatic yan mag-transfer sa DU kapag naabot na niya yung nilagay natin dito na setup sa LVD. So yan ang kinaganda guys. Lahat yan guys may high power relay. Itong high power relay ko guys, ito yung pinaka-main ko guys. Ito ay DC na 24. At itong isa namang high power relay ko ay EC 220. Ito guys ay ginagamit dito guys sa ano guys sa aming computer system. Sa 10 computer namin guys. Kung gusto kong patayin si computer, walang problema, dito ko lang siya i-off. Yan.
Nakasipalit siya guys. Pero pasok siya guys sa solar. Kung gustong i-off ito siya guys, kung sakali guys, burn out, walang diyo, at saka mahina yung harvest natin. So, hindi ko paganahin yung computer. Dahil nakasiparit siya, pwede kong i-off. Yung paganahin ko lang yung freezer, at saka yung mga window namin, at saka yung aming coffee window machine. Ayan siya guys. Yung aming coffee window machine guys, pasok dito guys sa aking solar. Yes. Ayan guys. So naka 78% pa tayo guys. Yung battery ko lang guys, talagang kulang pa yung battery ko. Kailangan ko pa ng dalawang lithium battery. Bali kung magdagdag ako ng dalawa, series parallel connection ang gagawin ko. So pwede nang 24 hours. Ito pala guys, nanghingi ng sticker guys. Yan. Sa pangalan mo dong? Noah. Noah apelido. Kobil. Ha? Kobil. Noah Kubi. Shout out kay Noah Kubi. Yan guys, sige. So maraming salamat guys sa inyong panonood sa aking paglilinis ng ating inverter na Sandom. So sa hindi pa guys naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel. Huwag kalimutan guys na pindutin yung ating button para lagi kayo updated sa mga video natin yan. So, maraming salamat. God bless and more power. Bye-bye. Ating generator nakaabang na guys. Yan. Yan yung ating generator. Nakaabang siya guys. Lalo na kung brownout at saka makulimlim. Mayroon tayong generator.